Hello mga boss! Good day po sa inyo lahat. Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to subscribe para lagi kang updated sa mga susunod kong videos na i-upload. And pakihit na din ang notification bell para ma-notify kita kung may mga bago akong videos na i-upload. So ngayon mga boss, andito tayo ngayon sa fish pan na may similya na. So ayun, ipapakita ko sa inyo to. O yan. So yan po yung mga lumot natin mga boss. Yan. So yun mga boss, ipapakita ko sa inyo yung tulugan ng bantay po natin. So ito ay tinatawag na louting. Ayan. So nasa taas po yung tulugan po nila. Diyan. Sa, kung magbabantay sila ng gabi. So diyan po sila matutulog. Ayan. So may mga kahoy din dito mga boss na niready na po natin para po sa ating fish pan sa kabila. So yan po ang ilalagay po natin doon sa water gate. So yun mga boss, yan nakikita nyo, yun din yung fish pan mga boss na pinatrabaho, yun nasa kabila. Then ito naman yung may similya na. So ayun mga boss, ito naman yung unique kitchen po nila mga boss. So yan. So yan po yun. Yung lutuan nila, sariling gawa na lang po. Yan, nag-welding na po yung tao dito sa paglutuan. So itong kaldero na to mga boss, ito po yung lutuan sa feeding. So nagfi-feed din dito ng feeds at nagfi-feed din dito ng mais, kung may mga mais. Pero mostly yung pinifeed natin sa bangos is yung mga feeds na floater. And then yung lumot, suporta lang dun yun. So at least kung maubos yung lumot, may mga option pa tayo na ating i-feeds. So may mais para sa mga banami, and then floater para sa ating mga bangos. So depende lang po yun mga boss, sa diskarte lang po. So para medyo makatipid din. Pero mostly talaga ang ating i-feeds kapag malaki na yung mga bangos is yung floater, para mas lumaki yung mga bangus po natin. So for today's na pag lalagay natin ng similya ay hindi pa tayo gaanong naglagay ng madaming bangus, kasi target pa natin na papalumutin pa natin to ng madaming lumot, yung kumakapal na talaga yung lumot, para hindi po mabitin yung ating mga bangus sa kakainin po nila. Ayan. So next po na paglalagay natin ng similya after ma-harvest to, so mag-i-expand na po tayo ng quantity sa bangus. So ngayon, this is the second time na naglagak tayo ng similya. Although sa first po na paglagay natin ng similya is nagka-failure po tayo, dahil po yan sa nakikita nyo, yang may mga kawayan na yan, yan po yung pumutok nung malaki po yung dagat, saka malaki po yung tubig dito. So hindi po kinaya sa ating dike, kaya po ayun, bumigay po, pumutok po. So na-wash out po yung mga similya sa ating banami, halos po lahat. Pero wala pa tayong bangus nun, halos banami lang po yun lahat. So it consider as failure sa unang pag-alagak natin. So ganun pa man,
Consider din natin na risky din po yung pag fish pan, pero so ganun lang po sa business, so may failure din. So to motivate you, etong pagbi-business is kahit anong business yung papasokin mo, may mga risky po talaga. So dito sa pag-fish pan, ang risk po dito is kapag pumutok po yung ating dike, so makakawala po yung ating mga similya. So yun, nagiging talo tayo doon sa similya na puhunan, then sa lumot, and gano'n. Pero although minimal lang po yan, kasi napapag-aralan namin po. So baguhan po yung ating nilagay dito na tagabantay. So I consider it as experience po nila. So ngayon, this is the second time na naglagak tayo ng similya. So alam na po nila yung gagawin. So sa business po mga boss, natural na po talaga na may risk. So kahit anong business, so you need to risk. So depende po sa appetite risk nyo kung ano po yung kaya nyong i-risk. So depende din po sa business. So gano'n pa man, dito sa farming is napakadami po talaga ang possible risk dito. Like ganito sa dike po natin. So kung bumigay yung dike at saka pumutok, so isa yon sa pinaka risk. Pangalawa po na risk po sa ganitong sistema sa pag-farming is once po na nagka-overstocking ka po dito, so especially wala itong paddle wheel, so possible na maubusan po ng oxygen yan. So ang dapat po dito ay yung tama lang po sa area, so yung minimal lang po. So ang pangatlong risk din po sa farming is once mapasukan po tayo ng sakit, especially po sa banami, dahil ang banami is high risk high reward. So bakit po high risk high reward ang banami? So dahil po ay ang banami po ay isang farming business na dapat talaga pagtuunan ng pansin. So ang banami po ay madali pong magkasakit, and dapat talaga babantayan mo kung ano yung sistema or ano yung nasa fish pan mo, kung gaano sila ka-healthy, yun ganon, or kung wala bang namamatay dito. Kasi once po na nag-start na po na magkamatay yung banami, so dapat iha-harvest mo na yun para po hindi maubos. So yan po, lahat po yan ay isa sa mga risk po sa ating pagpa-farming. So sa mga farmers po na na pareha ko po, so alam na po nila po ang mga gagawin po. So yun, so enjoy lang po natin yung pagpa-farming, dahil itong pagpa-farming ay para sa akin is stress free po, lalo na po kapag pumapasyal ako dito. So napakaganda po ng
hangin dito. So chillax lang po tayo dito. So by the way mga boss, sa tao pala dito, ang sistema po namin dito ay porsyentuhan po. So 70% po sa may-ari, 30% po sa nagbabantay po sa fish pond. So yun lang din po. So kumukuha po tayo ng katulong po dito para at least naman na makapagbigay tayo ng trabaho sa mga tao din, at least nakatulong din tayo. So yun. So nakikita nyo mga boss, napaka ganda po tingnan yung mga lumot mga boss, oh. Ayan. And mga boss, by the way, sa feeds naman, so para po sa akin, kung bibili kayo ng feeds, hanapin nyo yung feeds na nagbibigay po ng mataas na FCR. So ano ba yung FCR? So FCR is meaning po niyan ay feed conversion ratio. So isa po yan sa pinaka-importante sa farming sa fish pond, dahil ang feed conversion ratio na return po sa isang feed company ay isa po sa pinakamagandang pagbasihan nyo, dahil ang feed conversion ratio yan po yung nagbibigay po sa atin ng mataas na profit. And then syempre dapat din yung nabili nyong similya is maganda yung quality. So dapat din yung mga similya na nilagay nyo dito, pagka abot dito sa fish pond ay dapat healthy po, para iwas din po na madami pong mga magiging mortality. So although may mortality rate naman talaga, so at least ma-minimize po natin yung mortality rate sa ating pagpa-farm dito ng Banami at sa Kabangos. Importante din po na maalagaan mo yung tao mo dito, at least para din po na tutulungan kanya sa yung business na pinili. So yun lang po sa aking mga boss. So balik na po tayo doon. So yun lang mga boss. And by the way po, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong videos na i-upload. And thank you mga boss, and bye bye.